Marami namang mababait na tao na wala sa loob ng iglesia ni Cristo. Ibig sabihin ba, hindi sila maliligtas? Tinanong ako nung kaibigan ko, sino ba ang Diyos? Doon na po ako napastop. Kasi hindi ko po talaga masagot kung ano yung totoo. Ang pangalawang tanong niya sa akin, ilan ng Diyos? Yung po kasi yung mahirap tanggapin eh. Yung po talaga yung mahirap tanggapin, lalo na po pag di natin nakagisnan. Mahirap po kasi minsan sumasama na po yung pride. Opo. Sumasama na po yung ego na for the many years, nagsasacrifice ka naman, mabait ka naman, pero hanggat hindi po totoo yung Diyos na pinaglilingkuran po natin, wala lang po ang lahat. Masasayang po. Masasayang po lahat. Matagal ko tong inaral. Ilang taon din akong nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list. And that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag, A Convert Story. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa Ang Pagtawag, A Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at samahan kaming muli sa pakikinig sa natatanging istorya ng ating kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos para maglingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ni Cristo. At para ipakilala ang makakasama natin ngayong araw, pakinggan at panoorin po natin ito. Isa sa mga hosts ng INC Radio Calabarzon Satellite Studio para sa programang Business Beat. Mga kaganapan. Tama. Yes, kaganapan ngayong linggo. Nagtapos ng Human Resource Management at ngayoy isang digital marketer. Sa kabila ng kanyang busy schedule, hindi siya nawawalan ng oras sa pagtupad ng iba pa niyang mga tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Bakit ganito na lang ang pagpapahalaga niya rito? Ating lalong kilalanin ang Multimedia and News Director ng Distrito Eklesiastiko ng Cavite na si kapatid na Brian Santos at alamin ang kanyang istorya ng pagtawag. Here in the Church of Christ, come with me. Ang makakasama natin ay si kapatid na Brian Santos mula sa lokal ng Bacoor, Distrito Eklesiastiko ng Cavite. Ang ating kapatid na isang digital marketer ay masiglang kaanib sa Iglesia ni Cristo bilang District Multimedia Director, News Director sa kanilang distrito, at kasama rin natin dito sa INC Radio. Magandang araw, kapatid na Bri. Magandang araw po, kapatid na Mar. Kumusta po kayo? Mabuti po at nagagalak po. Kasama po kayo dito. Thank you so much, Kuya Bryce, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon na maibahagi ninyo ang inyong istorya sa amin. Maraming salamat din po. Batay nga po sa pagpapakilala sa inyo, kayo ay digital marketer. Yes Ano po. ba yung digital marketer? Ang dami na palang mga trabaho ngayon na medyo bago sa pandemic. Yes po. Ang digital marketer po, ito po kasi yung mga nag-handle ng mga business online po or mga businesses online. Kasi kung makikita or malalaman po natin na halos lahat po ng negosyo ngayon ay nasa online. Pero syempre po hindi po lahat ng negosyante ay alam kung paano po i-maximize yung online presence po nila through digital marketing. Doon po pumapasok yung trabaho ko po. Yung bang convenience siguro Yes. na nararanasan ng mga kababayan natin na through cellphone yata Yes. nakakapag-order na. Yes. Or through cellphone at kahit sa computer, laptop ay nakakapag-purchase. Malaki kinalaman ng Tama po, work kapatid ninyo na doon. Mark. Kasi through online po, may malaking factor po yung pandemic before eh. Mm-mm. Na yung mga tao ayaw na lumabas, hindi na pumupunta ng mga physical store. So malaking bagay na nakikita sila online sa different platforms. So doon po pumapasok yung digital marketing, which nagpo-provide po ako ng mga services kung paano malalaman ng mga audience or ng mga customers or consumers na meron palang ganong klaseng negosyo. At kahit nang matapos na po yung pandemya, nagtuloy-tuloy na po. Nagtuloy-tuloy na po. Yung ganyang uri ng trabaho. Yes po, kasi nakasanayan na po ng mga tao na mas convenient, hindi na lalabas, i-deliver na lang sa bahay. So, kailangan na lang talaga po ng promotion kung paano malalaman yung business mo. Kapatid na Brian, nabanggit din po na yun nga, multimedia director, Opo. news director, at kami naman, kitang-kita namin dito sa INC Radio bilang isa din sa mga host ng programang Business Beat, ang Yes po. Calabarzon Satellite Studio. Yes po.
Support Kuya po kayo. Brian. So, sobrang busy. Bago yung aking kasunod na tanong, Apa. o sige, bigyan natin ng pagkakataon na ma-promote nyo naman yung Yun. inyong program. Iniimbitahan po namin kayo na suportahan, panoodin at pakinggan niyo po ang INC Radio Calabarzon, which is yung Business Beat po. Tuwing Sunday po yan, 7 p.m. to 8 p.m. po. Pasok na pasok sa ginagawa mo kasi tungkol sa pagninegosyo yung Connected. program na Yes po. Business Beat. Opo, pakinggan at panoorin nyo po ang napakagandang programa na yan na hatid sa inyo ng INC Radio sa tulong syempre ng mga kapatid natin dyan sa Calabarzon Satellite Studio. Ayun na nga, sobrang busy mo. Syempre, bukod sa may work ka, tumutupad ka pa po ng tungkulin mo sa distrito ninyo Apo. bilang District Multimedia Director, News Director. To think, kapatid na Brian, na hindi ka naman ipinanganak na Iglesia ni Yes Cristo, po. di ba? Ano po ba ang kinagisnan ninyong relihiyon? Kapatid na Mar, ang kinagisnan ko po na religion is Roman Catholic po. Na talagang from elementary to high school, nag-aral po ako Catholic school. Bukod sa pagiging Katoliko, may iroon ka pa bang ibang mga relihiyon na pinakinggan or naaniban? Marami po. Na bago po kasi akong umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo, parang, alam mo yun po yun, napukaw po yung attention ko sa usapin na relihiyon. Kasi bago po ito sa akin eh. Pero may mga activities ka sa Catholic before. Maraming tradition like every first Wednesday of the month, nandyan yung sisimba. And meron kaming time sa school na pag pumasok na yung mga certain month, nandun na yung pag-rosary every morning. Sunod-sunod po yun, taon-taon. And na-experience ko din po, kapatid na Mark, before sumama sa penitensya. Speaking of penitensya, medyo curious na ako, Kuya Brian. Opo. So talagang sinasaktan mo yung sarili Actually mo? po, How was it? meron kasing different way para to join yung penitensya na tinatawag. It's either, yun nga po yung common na nakikita natin, yung sinasaktan Yes, yung opo. sarili. Pero po ako naman po, ang sinamahan ko before, kasama ako dun sa parang pagsasadula. Mhm. Parang something ganun po na isa ako sa mga gumaganap as Hudyo. Ganun na, di ko po sinasaktan yung sarili ko, ako po yung nananakit. Pero by that time, for sure, ginagawa po ninyo yun, di ba? Bilang debusyon din. Opo. Talagang totohanan din na Mm-mm. sa pagnanais din na Yes talagang po. makapagsagawa ng paglilingkod. Yes, kasi ang pagkakaintindi ko po noon bilang, sabihin po natin bilang kabataan, na pag ginagawa po namin yung mga ganong tradisyon, kumbaga nakaka-help po siya para mabawasan yung kasalanan namin. Bakit at some point ng buhay po ninyo, nakinig din kayo, nagsuri din kayo sa iba pang mga relihiyon? Yun na po yung time na na-open po sa akin yung Iglesia ni Cristo. Mhm. Pero first time ko po narinig yung mga salita na yun na may ganun pala. So para, alam niyo po yung para patunayan na hindi totoo yung sinasabi mo, doon po sa nag-anyaya po sa akin. Para patunayan na hindi totoo yung sinasabi nung nag-anyaya po sa akin, inaral ko po iba't ibang relihiyon. Pwede bang malaman ano yung specific na sinabi sa inyo nung nag-anyaya sa inyo na kaanib sa iglesia? Actually, business partner ko po yun. Apo. And tinatanong po namin siya, mga ano po kami nun group of 4 or 5 po kami nun. Apo. And tinatanong namin siya, bakit tuwing Thursday and Sunday, bawal siya makasama sa business. Which is, sobrang kailangan namin siya that time. So, hindi naman sa bawal siyang makasama sa business. Yes. Parang yung mga araw na yun, Hindi siya makita. in-exclude niya yung sarili Yes, niya oo. na sorry, hindi ako available niya, hindi niyo ako Yes. makakasama. Oo. Okay? Doon niya in-explain sa amin na meron pala siyang parang church responsibility. Opo. Something na ganon. Then, nakwento niya na about doon. Then, binanggit niya na hindi pala lahat ng naglilingkod o hindi pala lahat ng kumikilala ay maliligtas. Okay. And knowing na, alam nyo naman po sa Catholic, meron po kami mga subjects. Sa school, meron kami specific subjects about religion. And sa tagal po noon, for how many years, first time ko lang po narinig yun. Sumunod na mangyari, ang dami niya na about sa yung mga aral sa loob ng iglesia na medyo alam nyo po yung pag first time nyo narinig, medyo ano po kayo, in shock kayo na hindi nyo ma-explain. Meron palang ganon. And I believe, sa halip po na makinig kayo, magsuri kayo sa Iglesia ni Cristo, dyan na pumasok yung sinasabi ninyo na napunta kayo
Sa iba't Yes. ibang reliyon. Kasi sabi Okay ko, po. di po ako naniniwala doon. Kasi ang dating po nun sa akin, kayo lang. Kayo lang ba? Paano yung mga mababait na tao? Marami namang mababait na tao na wala sa loob ng iglesia ni Kristo. Ibig sabihin ba, di sila maliligtas? So for me, alamin ko yung totoo. Papatunayan ko na mali yan. Okay po. Na-challenge ka doon. Yes. Doon po ako nagsuri sa iba't ibang religion. Iba't ibang religion po. Pumunta po ako ng Church of God, World Mission Society. Actually po, nabautismoan pa po ako doon eh. Kasi taong 2012 po yun. Uso yung balita, end of the world na. So, napasama po ako doon. Ano ko nga yan, na by 2012 daw, magugunaw na po ang mundo. Oo, uso po yung palabas na Opo. yun dati, movie na yun eh. Inaral ko unti-unti, na bautismo na ako doon. Talaga pinaglaban ko. Dumating po sa point na nakikipag-debate ako sa mga iglesia. Okay. Na before po noon, nag-born again po ako. Chinik ko po yung born again. Nakinig din po ako sa ang dating daan, sa Opo. kanila po. Mapabait po. Mapabait sila. May mga nakasama po ko doon. Pero dito po ako medyo nagtagal yung sa dulo. So talagang naging active ka Mhm. sa mga gawaing Relihiyon pangrelihiyon po. at sa iba't ibang pangkatin ng Yes po. pananampalataya. Kumbaga, parang may compare ko siya sa bagong hobby na nalaman ko na interesting to. Kasi sa tagal ko, 17 years of my life, never ako nagkaroon ng idea or never ako nagkaroon ng, alam niyo po yun, ng curiosity about this topic. So talagang inaral ko ano yung mga totoo, ano yung mga hindi, ganyan-ganyan. So papaano naman po kayo napunta doon sa sitwasyon na tinatawag na kayo ng Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo? Kasi nakikipagdebate Opo. na kayo sa mga kaanim sa Iglesia ni Yes Cristo. po. Paano po kayo natawag sa Iglesia ni Cristo? Actually po kapatid na Mar, ano po nun, kumbaga para sa akin, kumbaga life-changing yung mga pagkakataon na yun. Kasi, ako po kasi pag uma-attend po ako ng mga Bible study sa ibang religion before, ang ugali ko po, ang nakaugalian ko po, nililista ko po yung mga Bible verses na tinuturo sa akin. Kung nga rin po, nagbigay ng Bible verse, i-explain nila. Susulat ko po ko ng Bible verse. Para pag nag-deep dive po ko talaga. So pag uwi ko sa bahay, aralin ko. Nung umuwi na ako sa bahay, binabasa ko po ulit yung mga verses. Pero pag uwi ko po sa bahay, kung paano po in-explain ng mga nagtuturo po doon, hindi ko na po maintindihan. Okay. Nung gusto ko nang aralin. Kumbaga, nalilito na ako na hindi ko na alam, ganyan-ganyan. Hanggang sa dumating yung point, ang nakipagdebate na sa akin, yung kaibigan ko, talagang close ko, yung kasama ko doon sa group of people na mga business partner ko, na sila kasi tumuloy sila sa pagsusuri po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ako lang yung bumukod. Opo. Kasi gusto ko challenge, gusto ko malaman yung totoo eh. So ibig sabihin, yung mga kasama din ninyo sa business na yun, Tumuloy nakinig din sila sa Nakinig Iglesia po, ni Cristo. Nakinig po sila. Kumbaga, Okay. isa ako sa pinakahuli. Opo. Kasi wow. gusto kong makasigurado kasi first time po sa akin to eh. Dumating sa time, kami yung nagkadebate. Opo. 'Di ba? Tinanong ako nung kaibigan ko, sino ba ang Diyos? Doon na po ako napastop. Kasi hindi ko po talaga masagot kung ano yung totoo. Hindi malinaw sa inyo. Yes, hindi po malinaw. Ang pangalawang tanong niya sa akin, ilan ng Diyos? Tinitignan ko po doon sa mga notes ko. Hindi ko po masagot eh. Hindi ko po masagot sa Sa pagkakaturo sa dami akin. po ng pinakinggan Opo. ninyong relihiyon. Simple lang po yun. Actually, sa social media pa po yun, nag-usap kami nun eh. Opo. Nag-chat kami. Opo. Sino ba ang Diyos? Ilan ang Diyos? Doon na ako nag-decide. Pakinggan ko na yan. Attend na ako ng Bible study niyo. Kasi, kumbaga, dead end na eh. Wala hindi po mo ako na masagot kayang eh. sagutin. Wala po ako masagot eh. Okay. Sabi ko, nako. Sige, pakinggan ko na yan. That time, nakinig na po ako. And nakasabay ko sila mag-aaral. Okay po. And yung pag-aaral po namin kapatid na Mar, hindi po siya basta-basta na one lesson. Kasi usually po, one lesson. Sa sobrang daming tanong, talagang naging healthy po yung usapan namin. Yung Bible study po namin. So, pagka kayo ay nag-aaral na, nakikinig po ng pag-aaral, pagkatapos ng leksyon, nagsistart na kayong mag-discuss. Yes, question and nagtatanong answer sa na po. ministro Yes po. na nagtuturo po sa Yes inyo. po. And maganda po nun, pag sinusulat namin, kaya may notebook po kami nun eh, nalistahan ng talata ng mga tinuturo po sa amin sa Bible study. And pagkakauwi po namin, doon ko na po na-check. Doon ko na po naiintindihan ng lahat. And
history. Compare doon po sa binabanggit ninyo na yung mga pinakinggan nyo, sinuri ninyo. Pag uwi mo, yung mga notes mo, aaralin mo, Hindi ko po maintindihan hindi talaga. siya nagme-make sense. Hindi po eh. Kasi, kumbaga, bawat po kasi verse nun, merong explanation sa gilid. Nilalagyan ko ng konting note. Pero nung binabasa ko na, parang hindi po connected. Nung sa iglesia ni Cristo na. Sobrang Malinaw. sobrang malinaw po na naiintindihan ko po lahat. Ito na po yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos na alam niyo po yun na ituro o ipakita po sa akin kung ano yung totoo. Anong particular po na aral yung talagang nakatawag sa inyo at nasabi ninyo, totoo ang iglesia ni Cristo ay sa Diyos? Walang dahilan para hindi ako magpatuloy sa pag-anib dito. Actually, lahat po ay tumatanim. Pero ang pinakatumanim po talaga sa akin, nung ipinakilala po sa akin kung sino po talaga ang tunay na Diyos. Bago tayo maglingkod sa tunay na Diyos o sa ating Panginoon Diyos, dapat nating matutunan sino po ba talaga ang tunay na Diyos. Dapat kilala mo sino Dapat yung Diyos kilala na po. paglilingkuran Yes po, mo. kasi natutunan ko po pag tayo po naglilingkod, pero yung po kasi yung mahirap tanggapin eh. Yung po talaga yung mahirap tanggapin, lalo na po pag di natin nakagisnan. Mahirap po kasi minsan sumasama na po yung pride. Apo. Sumasama na po yung ego na for the many years, nagsasacrifice ka naman, mabait ka naman, pero hanggat hindi po totoo yung Diyos na pinaglilingkuran po natin, wala lang po ang lahat. Masasayang po. Masasayang po lahat. Kaya kailangan tunay, kailangan totoong Diyos. Kaya po kung meron pong tatanong sa akin kung ano po yung pinakatumatak po sa akin talaga, yun po talaga. Kaya yung itinanong po sa'yo nun, Yeah. nasabi mo Siguro nga, yun po. hindi mo na masagot, dead end na para sa'yo. Opo. Ngayon, tatanungin po kita, Kuya Bri, okay. Ilan ang tunay na Diyos at sino ang tunay na Diyos na dapat makilala at dapat paglingkuran ng Yes. tao? Kapatid na Mar, iisa lang po ang ating Panginoon Diyos. Yun po ang Ama. Ang Ama na nasa Ang langit. Ama na nasa langit po. Ang Panginoong Jesucristo ang pagkakilala ng mga kababayan natin, ng mga tao sa mundo na nagpapakilalang Kristiyano. Opo. Kinikilala nila ang Panginoong Jesucristo na Ng Diyos. Opo. Ano pong naunawaan ninyo ukol Ito sa po, Panginoong Jesucristo? Ang ating pong Panginoong Hesukristo ay hindi po Diyos. Hindi sa dinidisrespect natin ang ating Panginoong Hesukristo. Di ba kasi ang ating pong Panginoong Hesukristo ang binigyan ng pinakamataas na pagkakilala. Di ba po? Bilang tagapamagitan ng mga tao sa ating Panginoon Diyos. Na never pong binigay kung sino man pong tao. So sa ating Panginoong Hesukristo lang po yung ibinigay. Kapatid na Mar, hindi po porket na hindi natin kinikilala na Diyos ang ating Panginoong Hesukristo ay dinidisrespect na po natin siya. Bagkus ay mas lalo lang po nating sinusunod kung ano po yung utos ng ating Panginoon Diyos. Yun po yung kailangan din sundin. Mismo po ang Panginoong Hesukristo, yun po ang tinuro sa atin. Nakilalanin po natin kung sino po yung nag-iisang tunay na Diyos. Mismong Panginoong Jesucristo Yes po. nagpakilala sa Ama Yes po. bilang iisang tunay na Diyos. Yes po. Yun din ang ikapagtatamo ng kaligtasan. Kaligtasan. Yung mga katangian, karangalan, Opo. at pagtitiwala na ibinigay ng Panginoong Diyos sa Panginoong Jesucristo, hindi niya ibinigay yun sa Yes. iba pang mga tao. Opo. Tanging sa Panginoong Jesucristo, Yes. ipinagkalob ng Panginoong Diyos yun. Nabanggit mo yung isa, yung pagiging tagapamagitan, Opo. yung pagiging tagapagligtas, Panginoon, at marami pa pong iba. Lahat yun kinikilala natin. Yes. Sa pangalan pa lang, kapatid Yes po. na Yes po. Bri, Doon diba? pa lang po. Di ba? Opo. Sa pangalan pa lang natin, nandun na yung malaking pagkakilala at Pagkakilala. paggalang natin sa Panginoong Jesucristo. Yes po. Tayo po ay tinatawag na mga Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Kapatid na Brian, nung kayo ay babautismuhan na, ano po ang nasabi ninyo sa panalangin? Isa lang po ang naging panalangin ko po noon, kapatid na Mar. Yun po ay hindi lamang ako yung maging iglesia ni Cristo sa aming pong sambahayanan, kundi po maging po yung mga pamilya ko. Kasi that time po, ako lang po yung iglesia. O ako lang po yung kabilang sa iglesia ni Cristo sa loob po ng bahay namin. Kumusta po ngayon? Ngayon po, sa awa at tulong po ng ating Panginoon Diyos, yung kapatid ko po, si Monica, ayan, kapatid ko po, kasama ko na po ngayon na tumutupad ng tungkulin po sa pagsamba ng kabataan. Yan, kaanim na po. At yung mga magulang ko po ay patuloy po na inaanyayahan po sa loob ng iglesia. Congratulations, Kuya Brian. Thank you so At much. maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong natatanging istorya.
Pero bibitinin lang natin sandali. May mga pag-uusapan pa po tayo. Huwag muna kayong aalis. Magbabalik po ang pagtawag pagkalipas lang po ng ilang paalala. Narito ang ilang butil ng katotohanan mula sa banal na kasulatan. Sa awit 63, 1-2 ay ganito ang isinasaad. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos, na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw yaong hangad, para akong tuyong lupa, na tubig ang siyang lunas. Bayaan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal, Ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Sumainyo ang ilang butil ng katotohanan mula sa banal na kasulatan. Nagbabalik ang pagtawag, A Convert Story, at ang kasama po natin ngayon ay si kapatid na Brian Santos mula po sa lokal ng Bacoor, Distrito Eclesiastico ng Cavite. Magandang araw sa iyo, kapatid na Brian. Magandang araw po, kapatid na Mar. Baka meron kang gustong batiin bago tayo magpatuloy. Go ahead. Una po ay binabati ko po ang mga nag-anyaya po sa akin, kapatid na Mar, sa loob ng Iglesia ni Cristo. Siyempre, hindi ko po kayo makakalimutan, kapatid na Richard Raagas at kapatid na Lloyd Salabsab. And siyempre po, binabati ko po yung family ko. Ayan, kay Daddy, kay Mami, ayan, Alan, Daddy Alan, Mami Joy. And sa kapatid ko po, kay Monica. And sa aking pong fiancé, ayan, kapatid na Robin Albaniel. At sa akin po mga kamay tungkulin po sa distrito ng Cavite. Of course, District Multimedia po, Cavite, and Kadiwa District Officers po sa Cavite. Hello po sa inyo. At sa mga kami tungkulin ko po sa pagsamba ng kabataan. At syempre po, kapatid na Mar, binabati ko din po ang District Multimedia Advisor po namin, yung kasama ko po lagi tumupad, ang kapatid na Reynaldo Libao III. At isa po sa mga ministro po sa aming distrito, ang kapatid na Helbert Ragasa. At sa aming pong pangalawang tagapangasiwa po ng aming distrito, ang kapatid na Larry Pailano. At sa aming pong tagapangasiwa po ng aming distrito, ang kapatid na LAC Hebrew. Maraming salamat, kapatid na Brian. At sa lahat po ng mga nakikinig, nakasubaybay po sa programang ito, ang pagtawag, saan mang panig po kayo ng mundo, nababasa po namin ang inyong comments. Maraming salamat po sa iyong patuloy na pagsuporta at maraming salamat po sa lagi po ninyong pagsubaybay. Hindi na po namin kayo maisa-isa. Yes. Kapatid na Bri, mula po doon sa pagsasaliksik, pagsusuri at kinaawaan po ng Panginoong Diyos na maunawaan ninyo yung aral na sukat, ikapagtamo ng kaligtasan at naging karapat-dapat yung paglilingkod mo sa Kanya. Paano po nabago ng mga aral na yon na napakinggan mo sa loob ng Iglesia ni Cristo ang buhay mo? Simula po nang ako po ay umanib sa loob po ng Iglesia ni Cristo, isa po sa pinakamalaking nagbago po sa aking buhay ay yung pagpapahalaga ko po sa pagsamba. Kasi po sa labas po ng Iglesia before, nandiyan po kasi yung attitude namin na magsisimba kami or hindi, okay lang. Kumbaga, wala po sa amin yun. Minsan, nandiyan pa yung tinatamad. Pero simula po nung ako po ay naging kaanib po sa loob ng Iglesia ni Cristo, yun naman po ay sa awa at tulong po ng ating Panginoon Diyos na talagang nandun po yung pagtatalaga po natin. Doon po tayo tumatanggap ng mga salita or pagtuturo po ng ating Panginoon Diyos. Ito po yung ipinagtataka rin ng mga hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo o yung mga nasa labas po ng Iglesia ni Cristo. Bakit nga ba? Ang mga Iglesia ni Cristo kahit may bagyo. Bakit kahit masama ang pakiramdam, may sakit kung kaya naman pumunta ng kapilya? Bakit kahit may problema? Bakit po kahit mayroong pinagdaraanan? Bakit kahit po mahirap ang buhay? Di naman naiiwasan din yung hirap ng buhay. Lahat tayo tinatamaan yan, lalo sa panahon natin ngayon. Bakit nga ba hindi nagpapabayan ng pagsamba ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Napakagandang tanong po niya, kapatid na Mark. Talagang saktong-sakto po. Ang pagsamba po kasi natin sa ating Panginoon Diyos ay siyang pangunahin po natin pinagkukunan ng lakas. Sa buhay po natin, sa pamumuhay po natin sa pang-araw-araw, diyan po tayo kumukuha ng mga guidelines kung paano po tayo bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, kung paano po natin dapat ibuhay yung
buhay na itinuturo or na kaloob sa atin ng Panginoon Diyos. Kasi po kapatid na Mar, without pagsamba po, wala po tayong magiging gabay eh. Hindi po natin mapapakinggan yung mga leksyon, mga aral ng Panginoon Diyos. Kumbaga, kahit may ulan, kahit may bagyo, kahit may sakit, kahit yung mga matatandang kaanib na po, doon po ako sobrang bilib. Kahit na po mga naka-wheelchair na, Opo. sumasamba pa rin po sila. Kahit nga baha no po. Kahit baha po, Sasamba eh. lulusong Opo. sa baha. Di ba? Kahit anong kalamidad po. Para po sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, Kuya Brian, yung pagsamba, biyaya. Biyaya. Bakit naman natin tatanggihan yung Yes biyaya? Di po ba? Kung alam natin na sa isang lugar, meron tayong biyayang makukuha doon, di po ba? Opo. Yun lang, halimbawa, material na bagay. Halimbawa, sa isang lugar, merong magbibigay ng ganito, Opo. ng ganyan, di po ba? Sinasamantala yun ng mga tao na kahit pumila sila Opo. sa ating mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, nauunawaan natin na sa pagsamba, tatanggap po tayo ng mga biyaya at pagpapala. Bakit naman natin Tatanggap. ipagpapaliban? Tama po, bakit naman natin tatanggihan? At nabanggit mo nga, doon po tayo kumukuha ng lakas. Yan din ang itinuturo sa atin ng namamahala na kapag ka mabigat ang problema, kapag ka mabigat ang pagdadala ng buhay, hindi po ba't lalo natin kailangan Yes ng Panginoong Diyos? Sa pagsamba, doon ibinubuhos ng Panginoong Diyos yung biyaya at pagpapalang kailangan natin. Yung lakas na kailangan natin, nabanggit nga po ng kapatid na Eduardo Manalo. May mga kapatid, di ba, nang pumasok sa kapilya, lulugo-lugo. Siyempre, may pinagdaraanan. Yes po. Pero paglabas ng kapilya, palibasa, naranasan ng pagsama ng Panginoong Diyos, naranasan ng kapangyarihan ng Diyos, nakatitingala ng muli. Malakas na naman ng loob dahil alam nila, hindi sila pababayaan ng Panginoong Diyos. Yun po ang karanasan natin. Yes po. Ang sabi nga po, huwag lumayo, lalong lumapit. Sa ating Panginoon. Yes po. Maraming salamat kapatid na Brian at yan ang lagi po nating sinisikap na maiparating din. Na sana dumating ang panahon, yung mga mahal natin sa buhay, Yes po. yung mga tao pong malapit sa ating puso at yung mga kababayan natin, maranasan din yung ganitong biyaya at pagpapala na nakakamtan natin lalo na kapag nagsasagawa tayo ng mga pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Kaya samantalayin na rin po natin ang pagkakataon. Ano po ang gusto ninyong sabihin sa mga mahal ninyo sa buhay, maging sa mga kababayan po natin? Una po sa aking pong mga magulang, sa aking pamilya po, sana po magbigyan nyo ng pagkakataon na mapakinggan po ang Iglesia ni Cristo. Kung ano po yung napakinggan ko, kung ano po yung nalaman ko, kung bakit po ako nagbagong buhay. At sa lahat po ng mga nakakapakinig at sa mga lahat po ng mga nanonood po ng programang ito, nawa po ay mapakinggan nyo po, mabigyan nyo po ng oras ang mga aral po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po kapatid na Brian. Ang nakasama po natin ay si kapatid na Brian Santos mula po sa lokal ng Bacoor, Distrito Eclesiastico ng Cavite. Sana po ay muling nakapagbigay ng panibagong inspirasyon at pag-asa ang programa nating ito. At bago po tayo pansamantalang magiwahiwalay, binabati lang po natin at pinasasalamatan ang SEBSI President and CEO, ang ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo. Gayun din po, ang ating pinakamamahal na kapatid, ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Salamat po sapagkat may mga ganitong programa kung saan ay naibabahagi po natin ang mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng Panginoong Diyos para maglingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hanggang sa muli po, sa lahat po ng mga nakasubaybay at nakikinig sa pagkakataong ito, lagi po ninyo kaming samahan dito po sa programang Ang Pagtawag, A Convert Story. Maraming salamat po.